Nalubhang ngayon ang lagay ng isang batang lalaki matapos siyang tadtarin ng saksak sa Taytay Rizal. Ang krimen nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 18 anyos na si alias Mika sa harap ng isang tricycle sa barangay Dolores, Taytay Rizal, mag-aalas 11 ng umaga. Maya-maya, tumambay siya sa gilid na tila nag-aabang ng daraan. Sakto namang naglalakad ang 10 taong gulang na estudyanteng si alias Archie na pauwi sa kanilang bahay na ilang metro na lang ang layo sa lugar. Maya-maya, biglang pwesto ni alias Mika sa likod ni alias Archie at saka inundayan ng paulit-ulit na saksak ang estudyante. Bumagsak na ang bata at pilit sinasalag ang mga tama pero hindi pa rin tumitigil ang babae. May pagkakataong huminto siya, tumingin sa paligid at bumalik ulit sa pananaksak sa bata. Isang rider ng motorsiklo ang napadaan at sinita ang babae. Dito lang napatayo si alias Mika. Nang dumating ang iba pang residente, itinuro ng babae ang nakabulagtang biktima. Unti-unti namang lumayo si alias Mika na para bang walang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, makikitang tumakbo na ang ina ng biktima para kargahin at dalhin sa ospital ang sinaksak na anak. Nagtamo ng 22 tama sa iba't ibang parte ng katawan ng estudyante. Himala namang nakaligtas ang bata na stable na ang kondisyon. Karamihan naman ay shallow, mga mabababaw lang. Pero siyempre kahit pa mababaw yung mga saksak na yun, ay yun nga, kawawa din dahil bata po itong biktima. Ayon sa Taytay Police, hindi maipaliwanag ni alias Mika kung bakit niya pinagsasaksak ang bata na kapitbahay din pala niya. Tulala at nakakaranas daw ng depression ang nanaksak na babae na iniwan pala ng kanyang mga magulang. Itong suspect na babae is iniwan siya ng kanyang mga magulang sa poder ng kanyang lolo nung siya'y maliit pa lamang. No? So parang merong nakitaan na problema yung bata. Bagamat magkapit-bahay, hindi raw magkakilala si alias Mika at ang bata. Kaya wala raw nakikitang motibo ang pamilya ng biktima para saksakin ito. Sinampanan ng kasong frustrated murder ang suspect at nakakulong na ngayon sa Taytay Municipal Jail. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Quezon City, 38 beses namang sinaksak ng 2 lalaki ang katrabaho nila. Depensa ng nahuling suspect, inunahan lang daw niya ang biktima na nagbanta raw na papatayin siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Bakas pa ang dugo sa katawan ng lalaking yan nang arestuhin ng mga otoridad sa hot pursuit operation sa barangay Commonwealth, Quezon City kagabi. Tinugis ang lalaki na isa raw sa 2 suspect sa pananaksak sa katrabaho nilang construction worker sa barangay Batasan Hills. Natunto ng suspect na si alias Kenneth sa tulong ng isang nakakita sa krimen. Ayon sa mga pulis, nagiinuman ang magkapatid na suspect kasama ang isa pa nilang katrabaho bago mangyari ang krimen. Nasa second floor sila at bigla na lang bumaba itong 2 magkapatid at doon sa first floor may narinig siya na sumigaw itong biktima na humingi ng tulong dahil siya ay pinagsasaksak. Naabutan naman ng rumespondeng taga-barangay na naliligo sa sariling dugo ang biktima at naghihingalo habang nakasandal sa pader. Bakas din daw ang dami ng tama ng saksak na tinamo ng biktima. Gumalaw po siya, yung tinapik ko, tapos parang umiiling na lang po dahil na sabi niya masakit. Agad nilang isinugod sa ospital ang 25 anyos na biktima pero kalaunay binawian rin siya ng buhay. Na-recover ang mga kitchen knife na ginamit sa krimen. Base sa paunang investigasyon, tinadtad ng 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Aminado naman si alias Kenneth sa pananaksak. Nagawa niya raw ito dahil may alitan sila ng biktima at pinagbantaan pa raw siya nito. Balitan po kami. Ano po yung sinabi niya sa inyong masamang salita? Papatayin daw po niya ako eh. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District si alias Kenneth. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang suspect. Mahaharap ang 2 sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.